Sa isang tahimik na lugar ng Sagay, Negros Occidental ay may mag-asawang Ginoong Luis Abu-Abo at Ginang Visitasyon Singular. Sila ay namumuhay ng mapayapa sa lugar nito. Ika-14 ng Mayo, 1947 ay ipinanganak ang isang malusog at lalaking sanggol na pinangalanang Rogelio Singular Abu-Abo, bunso sa 7 magkakapatid. Mula pagkabatay, minulat at inakay sila ng kanilang ina sa pananampalataya sa Diyos. Hanggang isang araw, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng kanyang ina. Anak ko, magpagaling ka na, Ruhing. Nahihintay ka na ng mga kalaro mo. Kawawa naman ka. Sana naman gumaling ka na. Ang tagal-tagal mo nang nakahiga dyan, di ka pa rin magaling. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Anak ko, magpagaling ka na. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking anak. Pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Panginoon, sa oras na ito, inaalay ko po ang buhay ng aking anak. Sana, Lord, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. At kayo na po ang bahala sa kanya. Sa edad na 17, naging masaliksik sa salita ng Diyos at naging matapang sa pangangaral ng mabuting balita. Maraming himala at pagpapala ang kanyang naranasan sa kanyang paglilingkod. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Tapat siya at hindi nag-uulang. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Ngunit ano nga ba ang pangako ng Diyos sa atin? Sinabi niya sa kanyang mga salita, hindi ko kayo iiwan, hindi pababayaan man. Amen? Amen. Ang Diyos ay laging tapat sa mga pangako niya. Tayo lang mga anak niya ang hindi nagiging tapat sa ating mga pangako sa Kanya. Huwag kayong maniwala sa mga pangako ng tao dahil ang pangako ng tao ay minsan nababalik. Ngunit ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi nababalik. Isang araw, habang nasa gawain,
Kaya mula nung araw na iyon, kanyang idinulog ang kanyang nararamdaman kay Binibining Calcedonia Olavides sa Diyos. Ayo! Neng! May tao man, Neng! Kinsa man? Ay, mayong buntag ya! Uy, siruhin man din eh! Opo ka, opo. Dagang salamat. Ko ituyo sa inyo, ya, yo. Kinsa man? Nay. O, sing. Naging masugid ang kanyang panunuyo sa babaeng kinapupusuan. Lumipas ang ilang taon at ang kanyang pinakaaasam na araw ay dumating. Ngayon naman po ay matutunghayan natin ang pagpasaw ng babaeng ikakasal. Calcedonia Olavides at Mr. Roger Aguabo. Ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginawa? Opo, Mayor. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginawa? Opo, Mayor. Kung gayon, maaari niyo nang isuot sa isa't isa ang singsing na tanda ng iyong pagmamahalan. Sinusuot ko ang singsing na ito, tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Sinusuot ko ang singsing na ito, tanda ng pagmamahal ko sa iyo. At ngayon, sa ngalan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng pamahalang ito, kayo ay inihayag ko na mag-asawa na simula sa araw na ito. Women now, please goodbye. Ikaw. Naging masigasig silang mag-asawa sa paglilingkod. Nagbibigay na yan ang kanyang gustong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Brother, gusto mo bang gumaling? Gusto ko. Halika, malaki. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita na sino man ang aming patungan ng aming kamay sa iyong ngalan ay gagaling. Amen. Nakakakita ka na ba? Wala. Dagdagan mo pa ang iyong pananampalataya. Manalig ka sa Panginoon at ikay gagaling. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita na kung sino man ang patungan ng aming mga kamay sa iyong pangalan ay gagaling. Ngunit dala ng pangangailangan sa araw-araw, naging abala sila sa paghahanap buhay. Kaya't sinubok sila ng Diyos at sa edad na 1 at 4 na buwan, namatay ang kanilang anak. Mula nooy, muli nilang tinupad ang kalooban ng Diyos. Sinugo ng Diyos kasama ang pamilya sa lugar ng San Andres, Quezon, kung saan muli nilang ipahahayag ang paghahari ng Diyos. Aminin natin ang Dusayaw sa Kanibay. Dusayaw sa kanibay, ihasay dito. Dusayaw
sa Roma 12:1. Basahin ko po, sinasabi ko dito na, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, iyalan ninyo ang inyong sarili bilang handog ng buhay panatag. Amen? Ika-27 ng Abril 1978, isang kahilingan ang tinupad ng Diyos, ang kahilingang magkaroon ng anak na lalaki. Buti naman pinag-alala na sa atin na Panginoon, matagal ko nang hinihiling magkaroon ng anak ng lalaki. Oo nga. Ano nga pala yung pangalan natin sa anak? Herald, Bakit? kasi Herald, sabihin, pagpapayag ng pagdating ng ating Panginoon. Isang gabi, habang natutulog, siya ay kinausap ng Diyos. Pumunta ka sa Mindoro, Mansalay Milagrosa. Kaya't walang pag-aalinlangang sinunod ang utos ng Diyos. Nagtungo sa lugar ng Mindoro, bagamat walang kakilala. Magandang bayan ng Mindoro. Bago na biyahe? Nakakapagod na naman biyahe papunta Mindoro. Magandang hapon po. Magandang hapon. Bago lang po kami dito sa Mindoro at taga-Quezon po kami. Ako nga po pala si Pastor Roger Ababo. Ako po si Pastor Rizquillo. Pwede po mga magtanong? Saan po ba ang bahay ng kapitan dito? Malayo po ang bahay ng kapitan dito. Ano po ba ang bahay niyo? Wala pa kaming ibang bahay kundi mamahagi ng salita ng Diyos. Sige, kung gusto niyo po, doon po na kayo sumunod sa aming bahay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Diyan ako sa bahay namin. Maraming salamat. May bisita tayo. Asawa ko nga po pala. Si Pastor Roger at si assistant niya na si Pastor Eskili. Paganda mo sila ng makakain. Ay, sige. Ipinangaral ang mabuting balita at nagbautismo ng maraming tao sa lugar ng Mindoro. Dahil tayong lahat ay makasalanan at walang sinuman na karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, tayong lahat dapat ay patay na ngayon dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa pagmamahal ni Jesus sa atin, siya doon ang namatay sa krus. Namatay siya upang tayo ay manatiling buhay na kasama niya. Si Jesus lamang ang daan patungo sa ating Ama. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ni Jesus. Ngunit, bago yon, dapat muna nating tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang sarili. Sa ating buhay ay ang pagbabautismo. Bautismo ang isa sa tanda na tayo ay tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay. Sila'y bumalik sa Mindoro kasama ang buong pamilya.
Naging abalang muli sa paghahanap buhay ang mag-asawa. Siya ay gumagawa ng malalaking bangka sa kaminawit habang nananahi ang kanyang kabiyak. Dahil doon, muli silang pinaalalahanan ng Diyos. Araw ng Lunes, papasok siya sa trabaho nang nagkaroon ng di inaasahang pangyayari na naging dahilan kaya tumigil sila sa paghahanap buhay. San Jose Occidental, Mindoro, lugar kung saan maraming ginawa ang Diyos sa kanilang pamilya. Maraming pagsubok na kanilang napagtagumpayan. Maraming himala ang ipinamalas ng Diyos sa kanilang buhay. Taong 1987, dumating ang pinakamalaking dagat Pwede sa kasi kanila. uwi na ako, hapon na kasi ito. Kita naman tayo eh. Hindi nga pwede. Isip, Day. Day, isip. Isip, Day. Ngunit hindi iyon naging dahilan upang talikdan nila ang Diyos. Bagkus, ito'y nagpatibay pa na kanilang pananalig sa Poong May Kapal. Taong 2006 nang nagkaroon ng pagkabaha-bahagi ang iglesia dahil sa ilang kadahilanan. Ito ang naging daan upang maitatag ang RTOP GCMI na binubuo ng 13 mga iglesia. Taong 2010 nang maordinahan siya bilang bishop sa pamamagitan ni Bishop Kako.